Magandang hapon mga kapatid. Welcome po sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po sa lahat. Binabati po namin ang lahat ng nakikilahok at nanonood sa YouTube, sa Facebook, o di kaya ay nakikinig sa 702 DZAS. Welcome po mga kapatid sa ating pananambahan sa hapong ito. Mga kapatid, panatiliin niyo pong nakabukas ang inyong Biblia sa Hebrews chapter 10 at nagpapatuloy tayo sa ating mga mensahe sa Hebreo na patungkol sa kadakilaan ni Kristo at ng Kristyanismo. Yan po ang ating Communion Sermon Series. Ang pamagat po ng ating mensahe sa hapong ito ay isang babala at isang paalala. Isang babala at isang paalala. Ang mga nakaraan nating mensahe sa Hebreo ay nagpakita sa atin ng kahigitan ni Kristo Jesus at ng kaligtasan na inaalok niya sa lahat. Mula sa Hebrews chapter 8 verse 1 hanggang sa Hebrews 10:18, ipinakita ng may akda na higit si Kristo sa sistemang sakripisyal at kaparian ng Hudaismo na hindi kailanman naglinis ng kanilang mga konsyensya mula sa bahid ng kasalanan. Hindi po nila naatim yun. Hindi po nila naabot ang gayong kalagayan. At hindi nila nailapit sa kanilang banal na Diyos ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng Hudaismo. Alalahanin natin mga kapatid na ang sinusulatan ng may akda ay mga nagmula sa Hudaismo, mga Hebreo. At sila ngayon ay nasa Kristyanismo na. Merong ilan sa kanila na talagang tunay ng nananampalataya kay Jesus. Pero meron pang iba na parang namamangka pa sa dalawang ilog at hindi pa makadecide kung sila nga po ay magiging tapat na. At merong iba naman na dahil sa pag-uusig, dahil mahirap po maging Kristiyano noon, lalo na kung kayo'y dating Hudyo at kayo'y aalis sa Hudaismo, ilalait-laitin talaga kayo ng lahat ng inyong kamag-anak at kaibigan. At ang pag-uusig po ay sobra-sobra. Kaya po yung iba sa kanila ay nanghihina. Kaya po sinulat ng may akda ang aklat na ito upang sila ay mahikayat na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Ang kanyang katotohanang inilalantad ay tanging si Jesus lamang ang tunay na dakilang pinakapunong pari na may kakayahan at karapatan na ihatid ang mga makasalanan sa dambana ng banal na Diyos. Dahil sa kanyang walang katulad na sakripisyo ng sarili niya sa krus ng Kalbaryo. Datapwat tayo ay merong isang bagong tipan, isang bagong pangako, isang bagong usapan sa ating Diyos na binili ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Dahil binigyan na tayo ng ating Panginoon ng pribilehyo na pumasok sa presensya mismo ng Diyos Ama, lumapit tayo sa Kanya, yun ang Kanyang paghihikayat, na may buong pananampalataya. Panghawakan ang ating pinaniniwalaan at hikayatin ang ating kapatiran sa paglilingkod at pag-ibig. Naalala niyo po, yan po ang mensahe natin sa Hebrews 10 verses 19 to 25 nung nakaraang Communion Sunday. Sa ating teksto ngayong hapong ito, makikita natin ang isang babala sa pagtalikod sa pananampalataya at isang paalala na panghawakan ang pananampalataya. Isang babala sa pagtalikod sa pananampalataya, ang una nating makikita sa verses 26 to 31. Ang mga talatang ito ay patungkol sa kasalanan ng apostasiya o ang pagtalikod sa pananampalataya pagkatapos malaman ang kabuuan ng mensahe ng Ebanghelyo ng kaligtasan at maranasan ang init ng pagsasamahan sa komunidad ng mga tunay na mananampalataya. Ito po ay isang patuloy at paulit-ulit na pagtalikod kay Kristo. Hindi po ito backsliding lang. Ito po ay isang determinadong pagtalikod at patuloy at paulit-ulit na pagyurak sa kaligtasan na alok ni Kristo.
Yun po ang paksa dito sa verses 26 to 31. Isang malagim at madilim na paksa. Siguro po, nagdurugo ang puso ng may akda nung kanyang sinulat ito, sapagkat nag-uumapaw ang kanyang pagmamahal sa mga bumabasa ng sulat na ito, sa mga bagong mga Hudyo na kalalabas lang sa Judaismo at sadyang nahihirapan sa kanilang bagong pananampalataya. Bagaman nananalig ang may akda na ang karamihan ng kanyang sinusulatan ay tunay na Kristiyano. Makikita natin yun mamaya sa verse 39, no? Na sasabihin nga na hindi tayo yung mga umuurong sa ating pananampalataya. Sasabihin niya yun sa verse 39. Nangangamba siya na baka merong ilan na hindi tunay na nagpapanggap lang o nalilin lang sa kanilang kapalaluan. Baka merong iba po. Kaya siya ay nagbigay ng babala. Alam nyo, dito sa aklat na ito sa Hebreo, marami ng babala na binigay ang may akda. Sa Hebrews chapter 2, meron na siyang babala na huwag nating pabayaan ang ating pananampalataya. Sa Hebrews chapter 3, nagbigay siya ulit ng babala. Sa Hebrews chapter 5 hanggang chapter 6, nagbigay siya ng babala na baka tayo'y tumalikod, huwag kayong tatalikod, huwag kayong bibitaw sa inyong bagong pananampalataya, huwag na kayong babalik sa Judaismo. Tsaka niya ibinigay kung ang mga dahilan kung bakit mas dakila ng Kristyanismo sa Judaismo. At sila ay nasa tama ng pananampalataya. Hindi na simbolismo na katulad ng Judaismo, kundi katunayan na ng realidad ng Panginoong Hesus sa Kristyanismo. Yun po ang kanyang sinabi mula Hebrews 8 hanggang Hebrews 10. Kaya siya ay nagbibigay muli ng isang mariing babala. No, medyo nakakatakot po yung mga salitang binitawan niya dito. Siguro po ito na po ang pinaka-nakakatakot na babala sa buong Biblia. Kaya kung meron pong nakikinig sa atin ngayon, baka kayo hindi nakatitiyak sa inyong pananampalataya. O baka naman kayo nakikisama lang dahil uso, o di kaya dahil dala ng pamilya, o kaya merong pressure dahil sa inyong mga kaibigan, o kung ano man ang inyong dahilan. Ngunit kayo'y namamangka sa mundo at sa Kristyanismo. Pakinggan po ninyo itong babala na ito. Para sa inyo po ito. Una, isang babala para sa mga nagpapanggap lang na Kristiyano. Isang babala para sa mga nagpapanggap lang. Bakit po sinabi na nagpapanggap lang? Hindi sila tunay na naniniwala at patuloy nilang hindi tinatanggap ang kaligtasan na alok ni Kristo Jesus. Kaya lang, for whatever reason, kung ano man ang kanilang kadahilanan, sila ay patuloy na nag-a-attend ng simbahan, ng fellowship, ng Bible study. Siguro enjoy sila doon sa pakikisama ng ibang tao. Siguro may mga kaibigan sila doon. O kaya siguro ito ay parang paraan nila para maibsan yung guilt ng kanilang konsyensya. Dahil sila ay patuloy na namumuhay sa sanlibutan. At ayaw nilang talikuran yon. At datapat ayaw nilang lubos na tanggapin ang pananampalataya kay Jesus na ating Panginoon. Ang sabi sa verses 26 to 27 ay tunay nga nakakatakot. Pakinggan ninyo. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Tunay ngang madilim at nakakatakot ang mga salitang ito, mga kapatid. Kanyang inilalarawan dito ang mga hindi tunay na Kristiyano na binanggit na niya sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 na nasa kondisyon ng pagtalikod sa pananampalataya. Ulitin ko po, isang patuloy, determinado, sinasadya at paulit-ulit na pagtalikod, hindi pagtanggap ng kaligtasang alok ng ating Panginoong Hesus.
Ganun po ang kondisyon ng mga taong kanyang sinasabihan dito. Sabi sa Hebrews chapter 6, balikan po natin, verses 4 to 6 ay ganito. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo. Hinto muna ako doon, paliwanag ko lang po. Dating naliwanagan na, ibig sabihin naunawaan nila ang mensahe ng Ebanghelyo. Nakalasap ng kaloob ng kalangitan sapagkat ang Ebanghelyo po ay isang gift, isa pong kaloob ng langit. So nalasap na nila dahil naunawaan nila. At naging kabahagi ng Espiritu Santo sa sense na nakita nila kung paanong nagbago ang kanilang mga kasama sa iglesia. At nakita nila ang kapangyarihan ng pagbabago na ibinudulot ng Espiritu Santo sa buhay ng mga tao. Ngunit itong mga taong itong tinutukoy ay hindi sila mismo pinanahanan ng Espiritu Santo at binago. Nakalasap lang po sila. Yun ang sabi sa verse 5. At nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. So meron na po silang, nalasahan na po nila ang Kristyanismo. Ngunit hindi po nila tinatanggap pa ito. Yan po ang dinidescribe dito sa Hebrews chapter 6. Tapos sabi sa verse 6, at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin. So hindi na mangyayari na sila ay muling panumbalikin sa pagsisisi pagkatapos nilang tumalikod. Sapagkat yung ganong kondisyon, mga kapatid, na paulit-ulit at patuloy at determinado at sinasadyang talikuran ang alok na kaligtasan ni Jesus, meron pong punto. Natitigas na po ang puso at bibitaw. At magmula noon ay hindi na sila maaaring manumbalik o magsisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Sapagkat patuloy ang alok ng Panginoong Hesukristo sa kanila ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Ngunit patuloy din nilang hindi tinatanggap. Meron pong iba ganyan eh. Sige, hintayin ko na. Hintayin ko na medyo matanda na ako ng konti, malapit na ako mamatay. Wala pong nakakatiyak sa atin kung kailan po yun. Lalo na ngayon, nagkaroon ng pandemya. Hindi nyo alam kung kailan kayo mahahawa ng COVID-19. So ngayon talagang takot na takot ang mga tao. No? Kaya alam mga kapatid, merong punto na kapag kayo ay patuloy na hindi tumatanggap kay Kristo, hanggang dito lang ako, makikisama lang ako, makikikanta-kanta lang ako, no? Magbibigay ako ng kaunti, makikibagay lang ako. Merong panahon, mga kapatid, mga kaibigan, natitigas na po ang inyong puso at hindi nyo na po makukuhang magsisi at manumbalik sa Kanya. Huwag natin intayin yung pong panahon na iyon. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam nun. Tayo naman po ng mga tunay na Kristiyano, yung mga talagang nananampalataya kay Jesus, huwag naman po tayong maghusga na itong taong to siguro ito ay apostate, no? Dahil hanggang ganyan lang. No? Sapagkat habang may buhay po, may pag-asa, habang may hininga ang isang tao, meron siyang oportunidad na tumanggap sa Panginoon. Kaya't hanggang sa huling sandali, mga kapatid, tayo ay magpatuloy na magbigay ng babala sa kanila at maghikayat sa kanila na sila ay tumanggap sa Panginoon. Itong kasalanang ito, katulad ng sinabi ko kanina, ay sadya at paulit-ulit na pagtalikod sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At sabi ng verse 26, matapos tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Naintindihan na niya na-share na siya ng gospel, nabasa na niya ang Biblia, nabasa na niya ang Ebanghelyo, alam niya ang mensahe ng Ebanghelyo, alam niya ang alok ng kaligtasan. Sabi nga sa verse 4 ng chapter 6, naliwanagan na, nakalasap ng kaloob ng kalangitan at naging kabahagi na ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng lahat ng yon, kapag nagpatuloy siya sa paulit-ulit na pagtanggi sa alok ng kaligtasan, iyan po ang apostasiya. Huwag po nating tangkain
Huwag po nating subukin ang ating sarili. Na sige, hanggang ang kaya ko, tatanggihan ko pa. Kasi gusto ko pang mag-enjoy. Gusto ko pang mag-enjoy ng sanlibutan eh. No? Ayoko pang mag-commit eh, kasi mahirap maging Kristiyano eh. No? So hindi ko muna tatanggapin. Katulad ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, merong punto po yun. Point of no return. Pagdating niyo po ron, hindi na po kayo makakabalik. Titigas na po ang inyong puso. Yung paghusga ng Diyos sa inyong puso ay papasok na. Ayaw natin po yung mangyari. Kaya tayo naman po sa ating pagmiministeryo sa iba, habang may buhay po, kailangan nating balikan sila. Ang kasalanang sinasadya sa lumang tipan ay walang kapatawaran, walang alay na sapat, walang handog na katapat. No? Sabi po sa Numbers 15, 30-31 ang ganito. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, sinasadya, maging katutubo sa lupain o dayuhan, ay lumalapastangan sa Panginoon. At ang taong iyon ay ititiwalag sa gitna ng kanyang bayan, papatayin. Sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at sinira ang kanyang utos. Ang taong iyon ay lubos na ititiwalag. Ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya. Wala pong alay, wala pong handog, wala pong kapatawaran, walang bawi. Kaya gano'n na lang ang takot ni David. Yung paghingi niya ng tawad nung siya'y nagkasala kay Bathsheba at kay Uriah. Sapagkat may kapusukan po niyang ginawa yon at sinadya niya po yon. Hindi po siya aksidente, hindi po siya nagkamali lang, hindi po siya nakalimot lang. Sinadya niya po ang kasalanan yon. Siya po ay nakiapid at nangalon niya kay Bathsheba at pinapatay niya ang asawa nito na si Uriah. Kaya sa Psalm 51, pakinggan niyo yung kanyang hiling na awa sa Panginoon. Sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. No? Hindi na siya humingi ng awa na at babawi na lang ako, Panginoon. Hindi, sabi niya, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Yun ang kanyang hiniling. Ayon sa iyong saghanang kaawaan ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Sapagkat sa alay, sabi niya sa verse 16, sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod. Wala po kasing alay na katapat yung ganong klaseng kasalanan. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod. Kung hindi ay bibigyan kita. Kundi hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Tapos yung susunod po na verse, sinabi niya, nalulugod ka sa mga lumalapit sa iyo na merong mababang puso at nagsisising diwa. Ganun na lamang po ang takot ni David kasi alam niya walang katapat, nakabayaran o handog ang kasalanang sinasadya, yung kasalanang naglalapastangan sa salita ng Diyos. Ito ang pagkakasala laban sa espiritu ng Panginoon ayon sa Matthew 12. Sabi ng ating Panginoon ay ganito, Matthew 12, 30-32. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Malinaw po, no? At ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan laban sa espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao, yan po ang kanyang pangalan nung siya ay nagkatawang tao. No? So sabi niya, lalapastanganin siya habang siya'y tao. At tunay nga naman po, pinako pa nga ho siya sa krus eh. Pero sabi niya dito, at ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao, ay patatawarin. May patawad po yon dahil marami nga pong nagpako sa kanya ang nagbago at tumanggap sa kanya bilang Panginoon pagkatapos silang mabahagi na ng mga apostol ng Ebanghelyo. Marami pong namanumbalik sa kanya. So, pero sabi niya dito, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Ang konteksto po nito ay yung gumawa po siya ng isang mirakulo sa araw ng Sabat
at tinawag siyang demonyo o sinabi ng mga religious leaders sa kanya na siya ay mesa-demonyo. Yung po ay isang pagyurak sa Espiritu Santo. Alam nyo kung paano narating ni Jesus ang ganitong conclusion ay dahil nakita niya po ang puso ng mga taong yon. Ngayon mga kapatid, sabi niya, hindi patatawarin maging sa panahong ito. Yung panahon na naroroon siya. Yung panahon na siya ay naroroon at nakikita niya ang puso ng mga sumasalangsang sa Espiritu Santo. Meron siyang kapabilidad na malaman at mahusgahan ang mga puso ng mga iyon. Mga kapatid, wala tayo nun ngayon. Kaya sabi niya, hindi patatawarin maging sa panahong ito. Yung panahon lamang pong yun. O sa darating, the age to come. Yung panahon na darating nang siya'y babalik. Pagbalik niya, huhusgahan niya po ang buong mundo sapagkat nakikita niya po lahat ang puso ng mga tao. No? Tayo po ay nasa gitna ng dalawang panahon na iyon. So ito pong pag-uhusga na ganito, na may katapusan, na ikaw, na-commit mo yung kasalanang hindi pwedeng patawaran, hindi po natin pwedeng husgahan ngayon yon. Dahil wala po tayo nung omniscience ng ating Panginoon, makikita natin ang puso ng mga tao. Wala po tayo ganon. Kaya lang po, ito po ay isang babala. Ang sinasabi niya, matindi kapag ang pagtalikod mo, ng patuloy na pagtalikod mo sa alok ng Espiritu Santo, ng kaligtasan, yun po ay isang kasalanan laban sa Espiritu ng Diyos. Makikita po natin mamaya, sinama niya yun dun sa kanyang babala. Sabi niya, ang kasalanan ito ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Verse 26. Wala nang natitira pang alay. Sapagkat ang alay ni Kristo sa krus, ang tanging paraan lang na binigay ng Diyos para tayo ay maligtas. At kung ito ay paulit-ulit na tinatanggihan at tinatalikuran, wala nang ibang paraan na para maligtas yung taong tumatalikod. Hindi ba? Kasi yun lamang po ang daan eh. Si Kristo lamang po ang daan eh. Kung patuloy ang pagtalikod nyo kay Kristo, saan kayo dadaan? Wala na po. Ang natitira na lang ay ganito. Ang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang mga kaaway po, mga kapatid, ay yung mga kahilera ni Satanas, sapagkat ang tawag po kay Satanas ay ang kaaway. Adversaries. Yung pong isang pangalan ni Satanas. Adversary, kaaway. So ano ang paghuhukom sa kanila? Ito ang hatol sa mga kaaway ng Diyos at sa mga patuloy na tumatalikod sa kanyang alok na kaligtasan. Sabi sa 2 Thessalonians 1:9, ang mga ito ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kalakasan. Naku, nakakakilabot po mga kapatid. Sa Revelations 20:15, at ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito po yung lumalagablab na apoy ng paghuhukom na sinasabi ng mayakda. So meron siyang babala mga kapatid. Meron siyang babala sa mga nagpapanggap lang na Kristiyano na sa kanilang mga kadahilanan ay hindi pa lubos na tumatanggap kay Jesus at patuloy na pinagpapaliban ang kanilang pagtanggap ng alok ng kaligtasan. Linggo-linggo naririnig nila sa sermon, sa mensahe, sa growth group kuminsan, sa Bible study. Pero patuloy pa rin sila sa kanilang maling pamumuhay, sa kanilang maling paniniwala. Kung minsan po ay namamangka sa dalawang ilog, no? Nasa isang simbahan at dito naman dito ako sa Katoliko, dito ako sa Ebangheliko, mamamangka ako sa dalawang ilog para kung sino man ang tama sa kanila, de panalo ako. Mga kapatid, wala pong panalo yun. Talo po yun. Talo po yun. Yun ang sinasabi dito. Pangalawa, babala sa mas matinding pagtalikod sa Panginoon. Verses 28 to 29. Ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang namamatay.
Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila? Sa Tagalog po nakalagay sa kanila. Yung pong translation na ito, itong ang Biblia na 2001. Pero ang dapat pong salin nito ay at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya. Sa Kanya po, si Kristo po. Ang salin po ng mga translator ng ang Biblia ay sa kanila, yung mga naliligaw, yung mga tumatalikod. Hindi po maaaring mangyari yon sapagkat hindi po sila na set apart, hindi po sila na sanctify, hindi po sila napabanal. Sapagkat sila ngayon tumatalikod eh. So datapwat, ang dapat na salin dito ay at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya kay Kristo Jesus. At umalipusta sa espiritu ng biyaya. No? So makikita niyo na rito ang tatlong persona ng ating kadyosan. Ang sinasabi ng may akda dito ay isang pagpapaliwanag mula sa isang mas madaling kondisyon patungo sa isang mas tinding kondisyon, an argument from the lesser to the greater. Yun po ang sinasabi niya dito. Ang sabi ng verse 28, yun po ay tumutukoy sa sinabi sa Deuteronomy 17 verses 2 to 6. Pakinggan niyo po ang sinasabi doon. Kung may matagpuan sa gitna mo sa loob ng alinman sa inyong mga bayan na binibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos, na lalaki o babae na gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon mong Diyos, na lumalabag sa kanyang tipan at umalis at naglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila o sa araw, sa buwan o sa anumang bagay na nasa langit na ipinagbabawal ko. At ito ay masabi sa iyo at iyong mabalitaan ay iyongang sisiyasating mabuti, imbestigahan mabuti. Kung totoo na ang gayong karumal-dumal na bagay ay nagawa sa Israel, ay iyongang ilalabas sa iyong mga pintuang bayan ang lalaki o babaeng iyon na gumawa ng bagay na masama at iyong babatuhin ng mga bato ang lalaki at babae hanggang sila'y mamatay. Sa bibig ng 2 o 3 saksi ay papatayin ang dapat mamatay. Sa bibig ng isang saksi ay hindi siya papatayin. So kailangan ng 2 o 3 saksi para magkaroon ng capital punishment. Kung meron pong mga pagkakasala katulad ng pangangalo niya, yun po ang kaparusahan po doon ay ilalabas yung lalaki at babae na nangalo niya, nakiapid, at sila po ay babatuhin hanggang sa mamatay sa bisa ng saksi na 3 o 2. At yung mga saksi mismo ang unang pupulot ng bato at babato sa kanila. Ganun po ang batas. Yung po ang tinutukoy ng may akda dito. Sabi niya, ito ang mas madaling kondisyon. Baliwala yun. Kung kayo'y natatakot doon sa ganong klaseng kaparusahan, sabi niya sa verse 29, gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila? Gaano pa kaya? Sa kanila, yung mga tumatalikod, yung mga apostate, yung mga patuloy na nananadya, na maging makasalanan, na ayaw tumanggap, na ayaw manampalataya kay Jesus. Gaano pa kaya kahigpit ang parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila? Yung mga yon. Sa madaling salita, meron pong 3 saksi na nagsasabi na sila ay nagkasala ng pagtalikod sa pananampalataya kay Jesus. Tingnan po natin yung verse ulit, verse 29. Ang 3 saksi po ay ito. Isa, yumurak sa anak ng Diyos. So anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Siya po ang unang saksi. Kapag tayo ay patuloy na tumatalikod sa kanyang alok ng kaligtasan, para natin siyang tinapakan sa ating mga paa. Sa English nga po, sa English Standard Version, who tramples underfoot. Yung pong tinatapakan sa paanan. Ang anak ng Diyos. So ang anak ng Diyos ang unang saksi. Na ating pong niyuyurakan kapag patuloy po tayong tumatanggi sa kanyang alok ng kaligtasan. Pangalawa, lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila. Ano yung tipan po? Yung po ay isang agreement. Ang parties po sa agreement na yon
ay ang tao at ang Diyos. Yung pong pagtanggi sa pananampalataya kay Jesus ay isang paglapastangan sa dugo ni Kristo na naging tanda ng agreement, ng tipan, na tayo ay ililigtas ng Diyos kung tayo tatanggap kay Jesus. So pangalawang saksi ay ang Diyos Ama na siyang partido sa ating tipan na tayo ililigtas niya kung tayo mananampalataya sa kanyang anak na si Jesus na nagbigay na ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Pangatlo, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya, ang Espiritu Santo. Nabasa natin kanina sa Matthew, di ba? Kapag siya ay niyuyurakan, inalipusta, yung po ay kasalanan na walang kapatawaran, mga kapatid. No? Na ang Espiritu Santo lamang po ang makahuhusga. So mga kapatid, kapag tayo o kung sino man ang nakakarinig nitong babala na ito, kung patuloy ninyong tinatalikuran, tinatanggihan, hindi sinusunod ang alok na kaligtasan ni Jesus, meron pong tatlong saksi ang magpapataw sa inyo ng kaparusahan. At ang kaparusahan na yan ay ang lumalagablab na apoy na nakareserba po sa lahat ng mga kalaban ng Diyos. Yan po ang sinasabi niya. Number 3, may babala po tungkol sa matuwid na katarungan ng Diyos. Verses 30 to 31. Ang sabi niya dito, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghiganti, ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Parang nakakatakot po yung itsura ng yung larawan ng Diyos dito, no? Hindi po tayo sanay. Ang hinaharap ng mga patuloy na paulit-ulit na tumatalikod sa alok ng kaligtasan ni Kristo ay ang banal at matuwid na puot ng Diyos. Makatarungan po itong puot na ito. Banal po ang puot na ito. Mabuti po ang puot na ito. Alam nyo, palagi natin itinataas ang dakilang pag-ibig at kahabagan at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Sanay na sanay tayo na tayo binibigyan niya ng awa, ng habag, ng grace. At dahil dito, lagi natin siyang pinupuri. Pinupuri natin siya dahil sa kanyang kahabagan, pag-ibig, kagandahang loob. Mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia dito ay dapat din siyang purihin sa kanyang pagpapakita ng kanyang banal at matuwid na puot sa lahat. Sa lahat ng kanyang kalaban at ang lahat ng makasalanan ay kanyang kalaban. Lahat ng makasalanan ay sumasalungat sa kanya. Lalong-lalo na yung mga patuloy na tumatalikod sa kanyang alok ng kaligtasan. Yung mga nagkakasala ng apostasiya. Mga kapatid, sabi sa verse 30, yung pong sitas doon ay galing siguro po sa Deuteronomy 32, 35 to 36. Ang sabi doon sa verse 35, ang paghiganti ay akin. Sabi ng Panginoon. Sabi sa verse 36, sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. So malamang po doon po kinote ng may akda ng Hebreo, yung sinabi niya sa verse 30. Yun naman pong verse 31, ang katulad nun ay makikita natin sa Isaiah 33:14. Ang sabi po doon, ang mga makasalanan sa Sion ay nangatatakot. Kinikilabutan ang masasama. Sino sa atin ang makatatahang kasama ng lumalamong apoy? Sino sa atin ang makatatahang kasama ng walang hanggang pagsunog? Nakakatakot po. Nakakakilabot nga daw po. Sabi niya sa verse 31, hindi po ba? Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Sanay na sanay po kasi tayo mga kapatid na makita ang kanyang kahabagan. Sapagkat sa ating panahon ngayon, hindi po niya tayo instantly pinapatay kapag tayo sumasalangsang sa kanyang pangalan. Bagaman ang bawat isa sa atin ay nararapat lamang patayin na niya. Tupukin na niya ng apoy. Lipulin na niya dahil sa ating pagkakasala sa isang banal na Diyos. Kaya lang, sanay na sanay tayo sa kanyang awa na kapag ka nagpapakita siya ng kanyang puot sa kasalanan, sa kasamaan,
Tayo po'y nagrereklamo pa sa Kanya. Bakit naman, Panginoon, meron kaming pandemya ng COVID-19? Bakit naman, O Diyos, namatay tuloy yung aming kapatid, yung aking ama, yung aking ina, yung aking asawa? Kung sila'y nasa Panginoon, mga kapatid, isa pong blessing kinuha na po sila. Hindi po ba? Hindi po ako parang pinagagaan ko ang nangyari sa inyo. Sapagkat nangyari din po yan sa aming pamilya. Kami po'y nawalan dahil sa COVID-19. Pero mga kapatid, kung iisipin po ninyo, hindi po ba nararapat na tayo ay parusahan ganito ng ating Panginoon dahil sa ating kapaligiran? Ang ating sanlibutan ay talamak sa kasamaan at kasalanan. Hindi po ba matuwid at makatarungan ang kanyang puot sa atin? Mga kapatid, ngayon po, may awa pa ho ang Panginoon. Hindi pa niya binubuhos ang kanyang buong puot. Meron pong isang araw na ibubuhos po niya yan. At yan po ang babala ng may akda sa atin. Para sa mga tunay na mananampalataya, ang babala na ito ay isang hamon na panghawakan nila ang kanilang kaligtasan kay Kristo Jesus. So tayo na nananalig na sa Kanya, na tumanggap na sa Kanyang alok ng kaligtasan, ang Kanyang panawagan sa atin, kapatid, panghawakan mo yan. Para sa mga hindi pa nananampalataya sa Kanya, ito ay isang panawagan na delikadong mamangka sa dalawang ilog, kaibigan. Kung ikaw ay namamangka sa dalawang ilog, pakinggan mo ang babalang ito. Pakinggan mo ang panawagan na ito. Dahil sa kapahamakan ay pinapangako sa mga hindi mananalig kay Jesus. Kakilakilabot ang tumayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Dito po ako magtatapos, isang paalala na panghawakan ang pananampalataya natin. Verses 32 to 39. Pagkatapos ng isang masidhing pagbababala sa mga hindi tunay na mananampalataya o doon sa mga namamangka sa dalawang ilog, mga kapatid, nagbigay ang may akda ng Hebreo ng mga salitang paghihikayat naman doon sa mga tapat sa Panginoon. So medyo gagaan po ng konti ang lingwahe sa bahaging ito. Sa mga talatang ito, maaaninag natin ang paniwala ng may akda na marami rin naman sa kanyang mga sinusulatan ang tunay na nananampalataya na kay Jesus. Kaya't hinikayat naman niya. Tinakot niya yung mga hindi tunay, binigyan niya ng babala yung mga hindi tunay, binigyan niya ng paalala yung mga tunay. Ito po ang mga paalala niya. Una, paalala ng nakaraang karanasan sa pananampalataya. Meron po silang track record. Meron na po silang karanasan na ebidensya ng kanilang pananampalatayang tunay. Sabi sa verses 32 to 34 ang ganito. Subalit, alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, sabi ng may akda. Na pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Na kung minsan ay hayagang inilalantad sa pag-aalipusta at pag-uusig. At kung minsan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayon. Sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam ng inyong mga ari-arian, palibhas ay inyong nalalamang mayroon kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Napakaganda po ng kanyang mga sinabi. Yung mga kilos na ito na inilahad ng may akda ay iniharap sa harap ng pag-uusig at pagsubok ay inihain niya na mga ebidensya ng katunayan o ng katotohanan ng pananampalataya ng ibang mga sinusulatan niya dito sa Hebreo. Sinasabi niya, alam niyo, tunay naman kayo. Hindi kayo dapat matakot dun sa sinabi ko sa inyo kanina, sapagkat kayo'y hindi ganon. Bakit anya? Sabi niya, dahil kayo ay may karanasan sa pananampalataya. Yung pagsunod na ganito, ang sinasabi ni Jesus na tanda ng mga tunay na mananampalataya sa Matthew 7 verse 21. Ang sabi niya doon ay ganito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit.
Isang babala na ating Panginoon mismo. Sabi niya, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kasi hindi lahat po na nagpo-profess ng pananampalataya ay nagpo-possess ng pananampalataya. Ang sabi niya, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito pong mga Hebreyong ito, mga Hudyong ito, ang sabi ng Meyakda, meron po silang track record. Sila po ay nagtiis, nagdusa, inalipusta, inusig, kinulong, nakasama dun sa mga kinulong, pinahirapan, at sinamsaman pa ng ari-arian. Pero sila ay naging tapat. Ayon sa Matthew 12:50, ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at anak. So, yung mga gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit ay meron siyang kaugnayan, meron siyang pag-ibig, meron siyang pagmamahal. So mga kapatid, sabi niya, meron kayo niyan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magulumihanan. At natitiyak ko naman mga kapatid, marami sa atin ngayong hapong ito ay tunay na tumanggap. Alam natin yon. Alam natin sa ating mga puso na tayo tumanggap na sa ating Panginoon sa kanyang alok ng kaligtasan. At tayo ay sumusunod na sa kanya. Bagaman tayo madalas ay natitisod pa rin, natatalisod, nadadapa. No? Kung minsan hindi tayo nagiging tapat palagi sa kanya, at itiyan ang idinurugo ng ating mga puso, hindi po ba? Ngunit alam natin na tayo ay tumanggap na sa kanyang alok ng kaligtasan. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong magulumihanan. Yun po ang sinasabi ng Meyakda ng Hebreo. Meron na po tayong karanasan sa pananampalataya. Ito pa sinasabi niya, isang paalala na magpatuloy sa pagtitiwala para sa tiyak na pangako. Sabi niya sa verses 35 to 36 ay ganito, kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Ganito ang binitawang pangako ng ating Panginoon, di ba? Sa Matthew 10:22, ang sabi niya doon ay ganito, at kapopuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Totoo po yan. Tayo madalas sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kaopisina, mga kaeskwela, ay dumahanas ng panlalait, panguusig, pagbibiro kung minsan, pero yung biro na may laman. Mga insulto, hindi tayo sinasama, tayo ay itinitiwalag nila, inihiwalay sapagkat tayo ay mga born again. Hindi po ba tayo nakakaranas ng ganong klaseng kapopuotan tayo ng lahat dahil sa kanyang pangalan, sabi ng ating Panginoon. At kapopuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, niya, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Mga kapatid, tayo ay nakapagtitiis hanggang sa wakas. Tayo'y nakakakapit sa ating Panginoon sapagkat siya ang kumakapit sa atin. Marupok po ang ating kapit sa Kanya, mga kapatid. Alam na alam po natin yan. Napakarupok ng ating paglakad sa ating Diyos. Kaya naman po ang sabi niya, huwag na ikaw ang kumapit sa akin. Ako ang kakapit sa iyo. Ako na ang kakapit sa iyo para hindi ka matalisod. Ako na ang kakapit sa iyo para hindi ka malaglag. Ang pagkapit po ay nasa ating Diyos at ang kanyang kapit ay matibay at tiyak. Ang sabi niya pa sa verses 37 to 38, isang paalala na ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi baka isipin natin, kailangan maging matibay ako, kailangan maging matiisin ako, kailangan akong kumapit, kailangan kong gumawa. Mga kapatid, inulit niya. Siguro inisip na niya, naiisipin natin yon. Kaya sinulit niya sa verse 37, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod, yung katanggap-tanggap sa kanya, yung ligtas, sabi niya, ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. May pasaring ulit. No?
Kailangan manampalataya kayo. Kailangan magpatuloy sa pananampalataya. At kung kayo ay tunay na nananampalataya, kayo'y magpapatuloy sa pananampalataya. No? Hindi po tayo ligtas dahil tayo nagpapatuloy sa pananampalataya. Tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya dahil tayo ay ligtas na. Kung hindi tayo ligtas, kung hindi natin tinanggap ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, yung pagiging born again, yung second birth, kung hindi natin tinanggap yun sa ating buhay, kung hindi tayo nanampalataya sa Kanya, kung hindi niya tayo iniligtas, hindi po tayo makapagpapatuloy. Tayo ay nakapagpapatuloy lamang po dahil tayo ay ligtas na. Sa susunod na chapter 11, marami pong halimbawa doon ng mga taong nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Dahil doon sila ay binigyan parangal ng ating Panginoon. Isa na doon ay si Moises na dinadakila ng mga Hudyo. Kaya sabi sa Hebrews 11:26-27, kanyang itinuring, si Moises, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Hindi naman nakilala ni Moises si Kristo, di ba? Pero alam ni Moises ang pangako ng Diyos. Alam ni Moises na may tatayo ang Panginoon na isang dakilang propeta at tayo makikinig lahat sa kanya, sabi niya. So alam niya na may Mesiyas na darating. Sabi niya, kanya itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipsyo. Sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad na sa nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Nakikita niya si Kristo, mga kapatid, pero hindi nakikita ng iba. Kundi nakita na niya yon sa revelation na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya't siya ay nanampalataya, pansinin niyo yung order. Siya po ay nanampalataya, iniwan ang kayamanan ng Ehipto, hindi natakot sa puot ng pari, at siya ay nagpatuloy. Nauna po yung pananampalataya, at siya ay naging matuwid, naligtas, at siya ay nagpatuloy. Pangapat po at huli, paalala na ang may pananampalataya ay maliligtas. Inulit niya lang, para lang for good measure, ika nga, verse 39. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong. Ayan. Makikita na natin na ang paniwala talaga nung may akda, marami sa kanyang sinusulatan ay ligtas na. Sabi niya, ngunit tayo sinama niya ang kanyang sarili. Kanina sinama din niya ang sarili. No? Kapag sinasadyahan nating magkasala, kung sinasadyahan nating, sinama niya yung kanyang sarili. Ngayon sinasama niya ulit ng sarili niya. Ngunit tayo hindi kabilang sa mga umuurong kaya't sila'y napapahamak. So yung mga tinatakot niya hindi kabilang dito, no? Yung mga pinagsabihan niya ng mga nakakagila-gilala sa mga salita, hindi kabilang dito. Hindi sila 'yon, sabi niya. Hindi tayo yung umuurong. Hindi tayo kabilang sa mga umuurong. Kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay talagang sa pananampalataya lang. Yun po ang kanyang panghuling sinabi. Malinaw sa mga paalala na ito na malakas ang paniniwala ng may akda na siya at ang marami sa kanyang sinusulatan noon ay tunay na nga ng mga Kristiyano. At ang ebidensya niya ay ang kanilang pagtitiis sa harap ng pagsubok at ang kanilang pagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Mariin niyang hinihikayat na sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya upang kanilang maranasan ang kapahingahan at ang kalwalhatian na tiniyak na ni Kristo para sa kanila. Mga kapatid, yan po ang mensahe sa atin ngayong hapon. May babala po, yung pong mga namamangka pa sa dalawang ilog, yung pong hindi tiyak, yung patuloy na hindi tumatanggap, nagpapaliba ng desisyon na tumanggap na kay Jesus. O yung mag-e-enjoy muna ako ng buhay, tsaka na ako tatanggap. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan tayo huhusgahan ng Diyos. Baka tayo ay nasa point of no return na. No return, no exchange po ito.
Kapag tayo ay nakarating na at lumampas sa puntong yon, wala pong nakakaalam ng puntong yon. Diyos lamang po. Wala na pong balik. Ayaw nyo pong subukin yon. Kung kayo po ay hindi nakakatiyak, ngayong hapon pong ito mismo, tumawag na po kayo sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang tumatawag sa Panginoon ay pakikinggan niya. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Sabi sa Romans 10:11. Tayo po ay tumawag sa Kanya at tayo ay maliligtas. Sapagkat siya po ay nasa kalangitan na. At sabi niya, meron na po tayong lakas ng loob na lumapit sa trono ng biyaya upang tayo makahingi ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Meron na po tayong panahon ng pangangailangan ngayon. Habang may panahon pa, humingi na po tayo ng kahabagan niya. At tayo humingi na tayo'y buhayin niya na maguli at iligtas sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kung kayo naman po ay matagal nang nananampalataya kay Jesus at tumanggap sa Kanya, ngunit paminsan-minsan ay natatalisod, nadadapa, mga kapatid, binibigyan namin kayo ng paghihikayat na magpatuloy lang sapagkat darating na siya. Darating na ang ating gantimpala. Kukunin na rin niya tayo. Malapit na, mga kapatid. Hindi po nakakatakot yun. Hindi po dapat nakakatakot yun. Dapat po yun ay isang kagalakan sa atin. Na malapit na ang panahon na tayo ay makakasama niya. At ang lahat ng ating mahal sa buhay na nasa Kanya na. Mga kapatid, tayo po ay magalak. Tayo po ay mahikayat. Tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming natanggap na mensahe magmula sa iyo sa hapong ito. Kayo po ang magpala niyan sa aming puso't isipan upang kami ay makapananatili at magtuloy sa aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ngayon pong hapong ito ay tayo po ay magdiriwang ng banal na hapunan at sa ating pagdiriwang, importante po na tayo po ay lumapit sa dambana ng ating Panginoon sa kanyang dulang, sa kanyang hapag na mayroong malinis na konsyensya at tinanggap na natin ang kapatawaran sa mga kasalanang ating nagawa sa Kanya. Ang sabi ng 1 Corinthians 11, verses 27 to 29, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o minom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili. At saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo po ay lumapit sa ating Diyos at humingi ng tawad sa Kanya sa hapong ito. Tayo po ay nagkasala sa Kanya, lahat naman po tayo. At kung meron po tayong pagkukulang, tahimik po tayong lahat ngayon at tayo mananalangin. At tayo ilapit natin sa ating Panginoon na ating mga pagkukulang sa Kanya at tayo humingi ng tawad sa Kanya. Siya naman po ay magpapatawad sa atin. Tayo po ay manalangin ng tahimik bawat isa sa panahong ito. O Panginoong Diyos na banal at mahabagin, maraming salamat po sa inyong pagpapatawad sa amin sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, maliit man o malaki. O Diyos, inilalapit namin sa iyo at natitiyak naman namin dahil iyong pinangako sa iyong salita na dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagbabayad ng lahat ng aming mga utang sa iyo, ang lahat ng ito ay ipinagpapatawad mo. Dahil sa kanyang nagawa, O Diyos, hindi dahil sa kami karapat-dapat, kung hindi dahil siya ang karapat-dapat at binayaran na niya ang lahat ng ito. Nawa, Panginoon, ay alisin mo sa amin ang espiritu na pag-aabuso ng iyong kagandahang loob at kaabagan. At nawa nagpapatuloy sa aming buhay ang saloobin ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong kaprasong tinapay o di kaya ay konting juice, no? O tubig, kahit tubig po, no? Kunin lang po nyo at ilagay nyo sa inyong tabi. Tayo po ay magdiriwang ng banal na hapunan sa harapan ng ating banal na Diyos. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabi siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po ay kumain at alalahanin po natin ang pagkawarak ng katawan ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po ay uminom. At alalahanin po natin ang dugong umago sa Kalbaryo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sa Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katawan, sa iyong dugo, na naging kabayaran para sa aming kasalanan. Nawa sa aming pagdiwang ng banal na hapunan na ito, ay maalala namin palagi ang mga ito at maging tapat lalo kami sa iyo, sa pagsunod sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, sa pagmamahal namin sa iyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na sa kanya ang kalwalhatian magpakailanman. Amen at amen.